Hindi ko pwedeng sabihin eh. Ano hindi mo pwedeng sabihin? Yung nasagasaan si Dodi. Recently, may nag-alok sa akin ng collab. Artista, 'di ba? Ang sama mo, ba't mo iniwan yung anak mo? Sobrang liit. Ang lagi kong inaaway, natatandaan ko ikaw. Na gusto ko na makipaghiwalay. Hi everyone, this is Ana Kay Villalobos and welcome to another POV. So guys, first time kong gagawin to. We are entering my podcast era and if you're here with me, you're here with me from the beginning. Pero very hesitant ako nung una kasi hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin dito. Pero alam nyo, to be honest, ang daming moments na hindi na isasama sa vlog. Yung mga off-cam moments na worth having dito sa mga ganitong klase ng videos. Usually din kasi guys sa vlogs, ang nakikita nyo yung POV ko, yung aking point of view. But what about the people close to me? Yung anak ko na nandito kasama namin ngayon, nasa bahay kami, ito ang aming first set. So, my friends, family, isama natin sila dito. And of course, meron ako mga taong gustong ma-meet at ma-interview dito sa podcast natin. So that is why we named it Another POV. POV naman ng ibang tao bukod sa akin na nakikita nyo na sa vlogs. So before I introduce my first guest, meron lang akong question sa inyo and alam kong magre-resonate ito sa inyo. Alam nyo ba yung feeling na may pinagdaanan kayong iisang experience pero after ng experience na yun, magkaiba kayo ng perspective, magkaiba kayo ng point of view? So sa podcast na to guys, ang ating first guest, meron kaming similar experience pero malay natin, baka iba yung point of view niya. Ulitin ko lang para sa guest natin dito, this is a space for honest conversations. We need your raw and unfiltered answers for this. Excited akong malaman. So without further ado, let me introduce to you my first podcast guest, my husband, Jeloy Villalobos. Hello everyone! Hey, madali naman to eh. Walang tama o maling sagot kasi ang pag-uusapan natin dito, the biggest chapters of our lives, yung tipong magjowa, tapos kinasal, tapos bumukod, tapos bumalik sa family house, and then nagkaroon na tayo ng sarili nating family house dito, bagong lipat. So walang maling sagot, Jello, ya. Pwede ka magkape dyan. Gusto mo mag-chess ka, hindi ako marunong. Chess mo lang yung sarili mo, ganyan. Warm-up questions lang to. So ano pa to? Hindi pa part to mga biggest milestones. Hello? Hello? May kausap pa ako dito. Hello. Nag-chess na lang talaga. So nakilala tayo ng mga viewers natin as mag-boyfriend, tas naging mag-asawa. Pero sa tingin mo, ano yung nag-change sa ating dalawa from before? Since mag-boyfriend-girlfriend tayo, Oo. siguro yung yung maturity. Ay. Yung ganun. Kasi napansin ko, dati kasi kami ni Ann, parang masyado tayo, impromptu lang nun, di ba? Oo. Walang planning, walang... Spontaneous? Spontaneous. Tama ba yun? Yan. So, kunyari, may mga alis, biglang lang. Kung anong maisipan nung time lang na yun. So, ngayon mag-asawa na kami, medyo mas kailangan planado yung mga galaw. Kasi dati kasi kami dalawa lang ni Ana talaga. So, kung anong gawin namin, pang sa amin dalawa lang. Ngayon kasi may Alexei na, tapos may business na, may mga employees na nag-work. So, hindi siya basta-basta lang na kailangan mong magpabara-bara ba, parang ganun. So, yun yung nagbago. Oo nga no, dati talaga parang ang sarap tumambay, tapos ngayon, kailangan mong planuhin. Parang singit ko lang no, kahit POV ni Jello ito, pansin ko din, we are rarely together na kaming dalawa lang. Kadalasan may kasama tayo. Dati laging tayo lang eh. Tayong dalawa lang. Okay, next. Before everything changed, feeling mo ba we are already building the life that we wanted? Dati? Hindi talaga kasi hindi naman tayo ganun mag-isip na parang sobrang advance eh. Oo. Dati. Parang ang ginagawa lang natin nun, puro enjoy lang talaga eh. Hindi, ngayon din naman enjoy, pero hindi na siya, ngayon mas may parang responsibility. I would agree na parang dati mas chill. Ngayon kasi ang dami ng responsibilities. Dali napansin mo ba na para bang ang dami nating anak? Kahit iisa pa lang yung anak natin. Ayun, parang gano'n na. Okay. Hindi na basta-basta pwedeng, kasi dati naman kung sumablay, okay lang. Tayong dalawa lang. Hindi na pwede. Ito pa, looking back, do you think may mga parts ng life natin noon na hindi pala aligned pero ginagawa lang natin? Yan, sobrang aligned nung mag-ama. Anak ko. Ayan na. Hindi aligned sa dati Para sa nasa ngayon. pangatlo pa lang kami Hindi, lahat tatanungan. Naman, hindi, sa totoo lang, yung totoo talaga yung unfiltered question. Lahat naman talaga hindi aligned dati. Kasi wala talaga tayong plano dati. So parang saan mo i-align, di ba? Ngayon kasi, syempre, merong tayong goals na kailangan ganito, kailangan ganyan. So ngayon, mas pinagplanuhan talaga siya. Pero paano bang align yung
Yung Tama, tanong. tama yung sagot mo. Na kung wala ka namang goals na nakaset before, paano mo i-align, 'di ba? Magkakaroon ka lang naman ng alignment kung may point A at Sa point sobrang B ka. ano nga natin dati, kahit nga yung, ang tagal na natin nun, hindi pa natin napag-uusapan yung kasal-kasal, di ba? Oo. Sobrang ano lang kami talaga nun, sobrang go with the flow. Okay, eto na. Mag-uumpisa na yung more serious question. So, let's take a look at our previous life stages nung bumukod tayo. Unang beses nating bumukod sa condo. So, ang first question ko nun, nung nasa McKinley tayo, how would you describe our life before? Yung McKinley kasi natin, technically kasi yun yung parang pinaka first time natin maging independent talaga, 'di ba? Na umalis pala sa bahay. Umalis na ba tayo noon? Nag-HQ tayo noon, pero Oo, malapit umalis pa na. din kasi, 'di ba? Oo. So yung sa McKinley namin, yun talaga yung parang first time namin na umalis pareha sa family house. Tapos dagdag ko lang din doon kay Jeloy as context. Kahit nasa family house kami noon, wala din naman kaming responsibilities. I'm just going to be honest na we were privileged enough na wala kaming kailangang bayarang bills kasi yung mga magulang namin ay nandun pa din to guide us. Pero nung nasa McKinley na, ito yung una talagang magbabayad tayo ng kuryente, ng tubig, tapos sarili nating pasahod yung mga ate. So yun yung parang pinaka first time. Tapos ang mahirap pa nun, pandemic kasi yun eh. Lumipat tayo na McKinley is pandemic. Oo, grabe. Nasa unang stage yung all covered nun dati. Oh, so ang ginagawa namin ni Ana, nagbi-business kami. And then at the same time, syempre, may takot pa ng mga time yun sa pandemic. So medyo medyo malaking change siya. Although kasi nung panahon na yun, lahat naman ng tao ganun Nag-a-adjust. din, same naman Change. nag-a-adjust. So parang hindi din natin masyado napansin. Ako sa akin, sa side ko. Hindi siya masyado halata. Mas nahalata siya sa business side. Kasi sa business side talaga nung time na yun, ang hirap mag-business. Bawal lumabas yung mga tao Bawal lumabas yung mga tao. Ang tinda pa namin makeup. So, Yes. paano So, yun, di ba? bakit ka magbe-makeup kung nasa loob ka ng bahay? So, face mask ka. may fear, pero at the same time, kung anumang mangyari sa amin nun, the most that will happen talaga is, of course, mawawala ng trabaho yung mga kasama namin. Yun ang pinakatakot Oo. namin nun. Pero wala tayong anak. So, Kasi wala nung time tayong na yun, may titok tayo nung time na yun, di ba? Pero ang ginawa naman ang kinaka-proud namin ni Ana nun, hindi tayo nag-lay off nun, kahit isa. Hindi Wala kami talaga. nag-lay off. So, trinay namin talaga, tawag dito. Hindi kasi namin kaya eh. So, trinay namin siyang i-sustain ng ganun talaga. Kinaya naman, di ba? Kinaya naman. Okay naman yung TikTok but may mga struggles kasi syempre yung mga tao limitado lang pupuntang malls. Tapos yung mga good side naman sa McKinley kasi malapit kami doon sa ninong-ninang namin, so kahit paano lagi namin sila nakakasama. Aside from that, doon din nabuo si X di ba, sa McKinley. Oo, kasi kinasal na tayo noon. After 3 weeks kung mga anak, saka pa lang tayo lumipat. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Sa tingin mo ba, nung mga panahon na yun, yun na talaga yung gusto nating buhay? Or yun lang yung nagme-make sense nung mga panahon na yun? Siyempre hindi pa. Kasi ang dami pang inaayos eh. Kasi out of place lahat nung time na yun eh. Kumbaga lahat binibuild pa natin, nagsastart pa lang, nangangapa. So, hindi pa yun yung gusto namin. Pero alam ko na nasa tamang direction naman. Paano mo naman nalaman yun? Siyempre, alam po sabihin kong mali. Nalagpasan, in fairness, nalagpasan naman kung mali, namin. syempre kailangan kayanin mo na yun. Feeling mo nasa tama. Kasi you have to believe kung ano ginagawa mo para umokay. Kasi kung idadoubt mo na yun, sa simula pa lang, wala na. Everything will work out. So, in noong the time na iniisip na lang namin na nasa tama naman kailangan to. So, yun naman nangyari ngayon. May part ba sa'yo na even before everything happened, yung alam mong may kulang pero hindi natin pinapansin? For me lang yung kulang before talaga is really having concrete goals. Kasi nung kahit nasa McKinley tayo, parang Go with the flow talaga eh. go with the flow pa rin tayo eh. Kasi nga siguro wala tayong anak, ganyan. Pero sobrang go with the flow, wala kaming concrete goal na o kailangan by year ganito, nakapag ganito na tayo, by year ganyan, may ganito na tayo, or by year ganito, tapos na natin to. Wala tayong ganun. So feeling ko yun yung kulang sa atin nun, having concrete goals na nag-iba nung nagkaroon kami talaga ng anak. Ito yung gusto kong malaman. Ano yung pinaka-memorable na anything sa'yo from the condo? Pwedeng gamit, pwedeng event, pwedeng kahit na anong naaalala mo about that time in our life. Sa kondo? Oo. Hindi ko pwedeng sabihin eh. Ano hindi mo pwedeng sabihin? Hindi. Ano yan? Hindi ko pwedeng sabihin eh. Siyempre, di ba, doon nabuo si Alexei. Pero sinabi niya, bawal sabihin, pero sinabi Hindi, niya. pero sige, yung ano na lang, yung ibang, kumbaga ibang bagay. Siguro yung mga lakad-lakad natin ni Dodi.
Oo. So, Kasi yung time na yun, wala masyadong di ba? Syempre, wala masyadong mga tao. Pandemic Pandemic. So, lakad tayo na lakad nila, Dodi. Tapos, yung isang experience sa condo na memorable, pero medyo in a bad way, yung nasagasaan si Dodi. Ay, oo, grabe talaga. Nasagasaan si Dodi. Eto, Sobrang bumagsak talaga yung bumalik yung gigil ko eh. Kakasabi ko lang kay Jeloy nun, Jeloy, wag mong i-off-leash si Dodi. Ang sabi niya kasi sa akin, pwedeng i-off-leash yan kasi nasunod lang naman kasi sa akin yan lagi sumusunod lang si Dodi sa kanya and nasa loob naman ng parking. Pero ang sa akin kasi, hindi mo kasi masabi. And ako I do believe na pag nasa open areas, talagang dapat nakalis yung mga aso kasi no matter how behavior dogs are, hindi mo malaman yung mga tao o yung mga bagay na pwedeng mangyari sa paligid nila na that can cause, yung mga ganung pangyayari na tumakbo nga si Dodi from our parking papalabas kasi poops na. Kasi nga, akala ko, ang alam namin talaga si Dodi, lagi ko siya ino-off leash pag nandun. Tapos si Dodi, hindi naman siya tumatakbo talaga. Hindi siya lumalabas. Pero kasi guys, ang nangyari nun, napupoops na pala si Dodi. Si Dodi kasi hindi siya pumupoops sa condo, diba? Gusto niya sa labas kasi doon ko siya lagi dinadala. So tumakbo siya. Pagkatakbo niya, mabibilis yung kotse. Ayun, tinatawanan na lang natin ngayon. Pero sa totoo lang, si Dodi nandyan nga Pero sa totoo lang, grabe talaga yung kaba ko noon. Ako naman, nasa loob ako ng tinawagan ka namin. Tinawagan Kasi niyo ako. nag-isay siya. Ang nagulat kami noon, pagkabangga kay Dodi noon, tumakbo kami kasama pa si Miko noon Ewan ko naalala si Miko. So tumakbo si Miko, tumatalo na. Kaya Loy, ano nangyari? Nagmumura-mura si Miko. Ano nangyari? Oh, and by the way, si Miko singit ko lang, si Miko ay radiologist niya. Radiologist. Nag-aral kasi si Miko, guys. Yes. So parang patapos nag-work na siya. Ang alam ko, nag-work na siya. Ayun. So yun nga, nagtatatalon si Miko noon. Tapos ako noon, parang nandidilim na yung yung paningin ko na. Tapos ginawa namin, buti na lang nandun yung guard ng condo. Hinawakan niya ako. Tapos di ba mabibilis yung kotse. So tinabid namin. And then pagkatawid namin noon, binuhat namin si Dodi. Tapos tinakbo namin. Tinakbo nila. Buti na lang may malapit na vet clinic. Oo, sobrang lapit. So noon, tinatakbo na nila ngayon. Grabe, parang akong may sprint ako na, pero bagal. Ako naman, pagka-message nila sa akin, biglang wala na nagre-reply kasi gets ko naman na syempre isinusugod nga nila si Dodi, pero ako sobrang tumigil yung mundo ko na ano na nangyayari, wala na nagre-reply sa akin. Tatlo kayo noon, pati si Harbs kasama nyo. Si Harbs din, nandun nata si Harbs. Pero ito pa, ako naman sa akin ang pinaka-memorable. Syempre, pag bagong bukod ka pala, lumalabas yung budget, bibili ng bagong plato, ganyan. Tapos, ang sipag pa namin. Since dalawa lang kami, ang sarap mag-grocery sa SNR. Tapos, magluluto. Nung umpisa, may breakfast, may lunch, may dinner. Susunod, lunch, dinner na lang. Tapos, susunod, umo-order na lang kami. Kasi, ang nangyayari nun, parang late na kami nagigising around mga 9-10. Tapos, magluluto ako. Feeling ko, tapos kumain, magluluto na naman. Pero ang nangyayari talaga nun, yung kwento mo. Ay, oo. Hindi, isi-share ko lang din nun. Kasi nung first namin lipat ni Ana, wala pa dun sila Ate Maylin, diba? Tayong dalawa lang literal. Trinay talaga namin. Oo, kami dalawa lang muna. So, nung una naming start doon, syempre, di nyo may iwasan, mga mag-aaway-away kayo ng mga simpleng bagay lang. Tapos, parang di na mag-aaway-away. Kasi si Ana lang may alam ng mga gawaing bahay. Hindi naman ako marunong. So, isa-isa, tinuruan niya ako ng pakonti-konti. So, tinuruan niya ako maglinis ng bahay. Tapos, tinuruan niya akong maghugas ng pinggan. Kasi siya daw magluluto, ako maghugas ng pinggan. Hanggang sa nung natuto na ako. Oo, na agad ako. Parang napapansin ko na. Parang taga-sita na lang. Taga-utos na lang to. Parang di na naguhugas ng pinggan to So yun yung, alam ko mga early stages ata natin yun di ba? Oo, yung wala pa tayong kasamang ate. Tapos, after nun, tumawag na ako sa nanay ko na, Inay, hindi na namin kaya. So doon na dumating si Ate Maylin. Ate Maylin, yan. Si Ate Maylin naman, guys, ang dami nagtatanong. Si Ate Maylin ay, maliit pa lang ako, parang nag-start sa amin yung 2 years old. Pumupunta sa bahay, biglang mawawala. Hanggat sa, alam nyo ba yung, biglang naging story na ni Ate Maylin, no? Napangasawa ni Ate Maylin, nakilala niya from yung kondo na tinutuloyan namin before, nung maliliit pa kami. And okay naman siya, nag-aalaga siya ng nanay niya ngayon. So, yun si Ate Maylin. Kasi marami rin nagtatanong, kaya biglang sinabi ko na lang din sa inyo kung nasa na siya. Yun yung mga moments natin noon sa McKinley. Tapos, ano pa ba? Most memorable pa? oo.
wala everyday natin pagpunta sa ninong-ninang natin. Meron kami ninong-ninang lagi namin nakakasama. So yun, medyo memorable yun everyday. Kasi sila yung parang pinaka-family namin sa BGC na malapit. Hindi naman kami sobrang malayo sa family, pero mga Oo. tipong 45 minutes going home. Pero ito kasi literal na nasa kabilang village lang sila. So, pagka meron talagang time or free sila, nahiya na nga kami kasi halos parang nandun na kami lagi. Sila yung naging family natin. Sila rin yung nag-mentor sa amin mag-business, kung paano ayusin. Kasi sila, successful sila na Yes, businessman and very, very businesswoman. successful at talagang hinahangaan namin. Pero nakakahanga kasi, besides sa accomplishment nila sa buhay na successful sila, they remain very down to earth, very approachable, and makikita mo talaga kasi yung anak nila, Oo, ganun din. ang babait, na hindi ka maniniwala na ang yaman nila, pero ganong level yung pagka-humble ng mga bata, pagiging magalang ng mga bata, and that will only happen if ganoon ang magulang. I do believe na environment will, ano ba Malaking tawag factor ito? siya. Not everything, pero malaking factor. Malaking talaga, factor. environment. So yun, sila nag-mentor sa amin. Every halos weekly, nagkikita-kita tayo, di ba? Yes. So yun yung mga memorable namin, which is nung lumipat na ulit kami, medyo nabawasan na yung pagkikita. Nakakamiss na din kasi kami naman, nahihiya din kaming mag-approach sa Kasi kanila. very busy rin naman Alam sila. naman namin na sobrang busy nila. Pero kailangan talaga pala, meron kayong ma-meet na mentor. Kasi ito yung mga taong papunta ka pa lang, either tapos na O sila, ginagawa nila yun. o ginagawa nila, malaking bagay pag may mentor talaga. So, sa mga gusto mag-business, hindi lang mag-business eh. Oo, kahit In- kahit life in profession, general. diba? Hindi naman kailangan, pero napakalaking tulong. na may Nakakamiss kayo, sila, bukod no? bukod sa parents. Yun nga, nung nakaraan nag-message nga kung available daw tayo, available sila. Nakakaya kasing magsabi na oo, tas alam kong sa sobrang busy nila, nagbe-make time pa rin talaga sila para sa mga tao and how they treat the people around them. Sobrang bait. So yon ang storya ng buhay namin nung kami ay unang beses bumukod sa McKinley, sa condo. So moving forward naman, nalilipat na kami pabalik sa family house. Bakit nga ba kami bumalik sa family house? Sa perspective mo naman, sa tingin mo na bakit tayo bumalik? Dun sa condo, wala naman kaming naging problem dun. Actually nga, pwede namin ituloy-tuloy yun. Pero kasi nagkaroon na event sa buhay namin ni Ana, especially kay Ana, na medyo na-trigger na yung, doon natin nalaman yung sakit ni tatay. Hindi ka agad Habang tayo buntis nakalipat ako. diba? Kasi nga, tinapos mo natin pagbubuntis. And then nung nanganak na si Ana, isa sa main reason doon is yun nga, nagkasakit nga si tatay. Bukod doon, sobrang nahirapan na kami na, syempre first time parents kami. Actually nga kami ni Ana dahil nung bata pa, nung baby pa si Alexei, hindi tayo natutulog di ba? Oo. Hindi kami natutulog doon kasi hindi namin alam na pwede ka pala matulog pagka tulog yung bata. Ginagawa namin, Sobrang nag-shifting kami noon nakakatawa 24 ngayon. hours. Every time kailangan kami nakatingin kay Alexei. May mga time na Ngayon- dumadating na si Ana, umiiyak na lang. Parang nagpo-postpartum na siya nung time na yun. So, yun, lumapit kami kila Inay at humingi ng tulong, sabi nila Inay, dito kasi kayo para Grabe naman sa lumapit. Hindi naman sa lumapit, pero point of view ko to, technically... di ba? Point of view mo ba to? Ito naman yung sa akin nangyari nun. May one time na nagpapadede ako Point of view ko yung lumapit Ito na nga, na sa akin yun wait lang. Hindi ko alam na lumapit ka, tumingin ng tulong. Pero Hindi ako, lumapit humingi ng tulong, pero parang ganun na yun. Sa point of view ko. sa akin naman, anong nangyari nun? So, mga 3 weeks na ata si Alexino, nasa kondo kami. Tapos, tumawag ako sa kapatid ko ata. Oo, nagpapadede ako nun, umiiyak ako. Tapos, parang yung kapatid, naiiyak tuloy ako. Parang yung kapatid ko, naiiyak na din. Tapos sabi niya, ate, dito na kasi kayo. Oh my God, naiiyak tuloy ulit ako. Ayan na, ang dahilan. Narinig niya ang baby pa si Alexei. Yun, tapos pagkatawag ko sa kapatid ko, bumalik kayo. Di bumalik nga kami doon. Pero okay din na bumalik kami kasi nga, ang hirap kasi na ang layo mo sa family mo. Tapos alam mong may pinagdadaanan yung family mo, which is yun nga, may stage 4 cancer yung tatay ko. And ako naman, nagpo-postpartum with Alexei that time. Ayan, tumikim na ng kape. Ang Batanggenyo. Good? Good ba yun? Sa mga hindi nakakaalam ng reason kung bakit kami bumalik sa family house, it's because of that. Two yung reasons. 2 reasons na yun. From your perspective, what changed during that time? Ano yung mga una mong na-notice na
pagbabago. Ano to, paglipat natin? O nandun Yes, tayo sa from condo to the family house. Ano, mas naging relax nga eh. Kasi nga, ang dami ng dumba. Yes, Oo. yes naman. So, mas nakahinga kami na nakatulog na kami na mahaba. Yun yung unang tulog natin na mahaba. After mga anak ni Annadel, yun na yung parang pinakatulog natin eh. Hindi kami marunong na hindi pala tinititigan yung bata pagkapanganak. Para Hindi naman kami nangyayari. in-inform. Dami-dami natin kakilala. Wala naman lang nagsabi. Tulog na si ex, nakaganon pa rin kami. Tapos pinapakinggan mo pa. Tine-check ko Humihinga yung ba to? kung nahingi. Tinitingnan ko pa yung dibdib niya kung umaangat na ganon. Sobrang... Kaya ano yun, talaga guys, wala kaming tulog nun. Ako pala. Oo. Lalo si na ako Jeloy. nun, di ba? Ay, may time pa nakita kita sa CCTV noon. Alam niyo yung nire-recommend kong Xiaomi CCTV. Doon ko nakita si Jeloy. Sabi ko, nung kang ginagawa ni Jeloy, pinagpapahinga na ako, natutulog na ako. Si Ate Ana tulog din that time. Si Jeloy, mag-isa doon sa labas, naghubad. Nakahubad. Sabi ko, nung ginagawa nito, medyo madilim. So, nung tinitigan ko ng husto, binuhat niya si ex kasi umiiyak si ex. Tapos, nakahubad siya. Inilagay niya sa ganito niya si Hindi, may ex. Sabi napanood kasi akong YouTube taray. nun. Ayan. Ano daw yung skin to skin daw yun. Oo, pero skin to skin ata Hindi nga sa tatay pagkapanganak. nga. May nakita nga akong ganun. O whatever it is, it worked. Kasi tumigil talaga ng iyak si Alexei nung mga panahon na yun. Pero nagulat lang ako kasi yun nga yung nakita ko sa CCTV namin. O game, ano pa? Remember mo yun? Lucas hindi papadedya ka ni ate. Ah, Lucas sabi ni ate Wigo. Hindi ko ito. anak, hindi ka pa naliligo ng husto that time. Ano yun anak, nung sobrang maliit ka, Na-remember mo pa yung condo, hindi na. binubuhat ka ni daddy, wala siyang damit, tapos nakadikit ka lang sa kanya like that. Like a kangaroo. Hindi, may sinasabi kay changes eh. Mas relax. Yung lumipat kami pabalik sa ano, mas naging relax nga, di ba? Kasi nakakatulog na kami. Oo, totoo talaga yung it takes a village para magpalaki ng bata. Oh, after nung pag lumalaki, ay, ang tawag dito, pag may magamatay Alex, may kakapalitan Uy, na. pero nung panahon na yun, nagpo-postpartum pa rin ako. Oh. Ang lala. Ate Ana, nung nag-start ka ba, nasa condo pa? Condo yun, di ba? August Pero naabutan mo nag-start si ate. Maylene. October pinanganak si Alexei. Oh, yun. Oo nga, no? Kasi syempre, nandun, kasama ko pala si Oo. ate Ana. Sa ate Maylene, nandun pa, wala na. Dalawa pa kayo nagpa-RT-PCR noon kasi that time sa St. Luke's, kailangan ang sasama sa buntis, naka-RT-PCR din. Tapos, mas nakatulong din sa side ni Ana din. Kasi kahit paano, parang mas nabawasan yung ano mo nun, yung Pero problema mo sa buhay. Pero nagulat ako noon kasi wala naman akong parang mental health issue before or anxieties na yung normal na anxiety lang ng tao. Pero grabe talaga yung napagdaanan ko na I wouldn't even wish that on my worst enemy. Sobrang dark. Napansin ko, mas naging mabait ako sa nanay ko. Kasi nga, ito pala yung pinagdaanan ng nanay ko noon. Ang lagi kong inaaway, natatandaan ko ikaw. Na gusto ko na makipaghiwalay. Sabi ko Oo, sa may mga sarili away ko. kami na solid. Diba? Sabi ko, kaya ko naman buhayin yung anak ko. Pinapunta pa nga tayo ni inay ng ano nun eh, Boracay. Oo, sabi na, oy, umalis nga muna kayo kasi, mag-usap muna kayo, mag-relax. Tapos sobrang bait ng kapatid ko kasi alam nyo ba, nung first check-up ni Alexei, alam niyo yung kakalabas yun na ospital, may first check-up yan, babalik kayo sa St. Luke sa ospital. Ang kasama ni Alexei, hindi ko alam kung mahanap ko yung photo na yun, kapatid ko talaga. Siya yung nagsama kay Utoy kasi iba talaga yung nangyayari sa utak ko noon. Parang sinasapian nun eh. Oo, ibang level talaga. Kaya wag niyong babastahin yung panganganak. Kasi sabi nga nila, no, there are 3 trimesters sa pagbubuntis. Merong tinatawag na 4th trimester. And this is not to scare mga girls na gustong mag-conceive. Trimester Just to na, be 4th aware. pa? May 4th. Ang 4th pa-effect lang trimester, yun. yes. Ang 4th trimester, hindi naman pa-effect, no? Hindi kasi di ba trimester is 3? Oo, yes. Yung 4th trimester ay yung pag-aalaga. Naakala ko dati, mas mahirap magbuntis. Mahirap mag-alaga, guys. Ayan. So, sobrang swerte ko nun sa family ko kasi sobrang supportive nila. Nabash pa nga ako nun, natandaan mo, nung nag-Boracay tayo nun. Tapos, gano'n ba kaliit si ex nun? Maliit pa si ex nun. Pero hindi ako nagsasabi online na I'm really going through postpartum. Pero swerte lang natin kasi may pag-iiwanan tayo, na secured tayo. Sobrang grabing galit yung mga, mga kapwa babae, kapwa nanay na nagsasabi sa akin na, ang tamad mo magpadede. Ang sama mo, ba't mo iniwan yung anak mo sobrang liit? Ganyan. Pero at that time, ang nasa utak ko lang, I want to be a better mom to my kid. Pero ang kailangan kong gawin, ayusin ko muna yung sarili Hindi mo ko. naman kailangan isipin na yung sasabi. Naya mo na sila. Pag-open ko lang, hindi ko iniisip to Emotional ka kasi nun eh. No? Yes. Hindi naman ako ganong tao na parang nagkukuha ng validation from other people. Pero anong gagawin mo pag nagpo-postpartum ka? Tapos pag open mo ng Instagram mo, tad puro ganun yung messages. And these are coming from mothers as well.
na hindi mo iisipin na mga nanay pa mismo yung nangyari. Pa-breastfeed daw. Ganyan. Oo, Hindi naman tapos, sila yung nagpapasuso. basta yun yung, hindi lang ako makapaniwala talaga na kaya pala nilang sabihin yun sa kapwa nila babae o kapwa Hindi nila ganun talaga. nanay. Pero yun nga, sa point of view ko naman nun, syempre, ang laki ng difference kasi nung time na nagpo-postpartum si Ana, parang ibang-iba talaga. Ganun na lang yung term. So, mahirap din sa side ng lalaki. So, yung time na, buti nga nung pinaburakay tayo, kahit paano nakapag-usap-usap kami, nakapag-relax ng konti. Pagbalik ata natin nun, medyo okay na no? Nasisimula pa konti-konti. Oo, pakonti-konti kasi basta ang sama talaga ng tingin ko sa'yo nun. Oo, parang lahat talaga naghahanap ako na i-blame for what is happening to me. Tas sa akin naman nun, parang sobrang na ako nun, ang tawag dito. Parang burnout na rin ako na parang ganito na naman, ganyan. Hindi naman nakikita nila yun eh. Kasi Hindi rin kasi ako nag-explain online. I didn't bother to explain kasi hindi ko naman Personal kailangan na namin explain yon online. Pero yun, naayos naman natin, di ba? After nung medyo nakasettle down kami sa Pasig, ang mga malaking difference niya, kasi sa condo noon, sobrang tahimik ng buhay, tahimik ng Pagdating natin ng Pasig, sobrang daming tao naman na. Extended family. Extended family, maraming tao na sa labas. Siyempre Pwede may pros and cons yan. So, hindi ko sabing cons yun sasabi ko okay din siya. Pero I mean, magkaiba lang yung dynamic. Yes. Kumbaga, ibang-iba Very siya. much different. Oo. At that time ba, Jelly, did it feel like you had to choose between the life that we are building or yung gusto ko muna nasa Pasig muna tayo? Kasi sa totoo lang, aminado ko, talagang ako yung una nag-decide na babalik muna tayo sa family house. Okay. Kasi sa amin, yung dynamic namin ni Ana, usually, kasi ako mabilis ako mag-adapt. Oo. So, paminsan ginagawa ko na Sana lang. all. Tinitignan, nung time, lalo na yung time na yun, na siya yung may pinagdadaanan. So, kung sa tingin niya, yun yung makakatulong sa kanya pagpunta sa Pasig, susupport ko siya doon. Kasi syempre, ako din yung mahihirapan ko. Ganun din yun eh. Ako din mahihirapan eh. Pag nasa Pasig naman kasi kami noon, kaya ko naman mag-adapt. So, in general, paminsan, tinitignan ko kung anong magiging comfortable yung ibang tao. And then from there, hahanapin ko na lang yung comfort ko. Nahirapan ka ba? Hindi naman ako nahihirapan kahit Sana all palipat-lipat eh. talaga. Sobrang Hindi galing mag-adjust. Hindi naman ako basta nahihirapan as long as parang nandun yung respect. Kung saan ka pumunta may respect. Kaya naman yun eh. Yung iba kasing kunyari, yung mga petty things lang na kunyari, ayoko na ganito kasi ganyan. Lahat naman yun hindi Hindi mo sabihin ko priority. yung tolerance ko mataas. Oo. Not unless yun nga, yung hindi naman ako tinatapakan, hindi ako wala naman disrespect towards me. Speaking Kaya ko of yun. tolerance, yun talaga, Oo. ako talaga, I value yung tahimik. Kaya nga kami nasa bundok ngayon kasi gusto ko yung tahimik talaga. Kasi doon ako nagre-recharge. Lahat naman nalipat natin sa'yo nagsimula eh. Oo. Hindi ko naman yun. Ako kasi talaga lang ako Ako eh. ang mahilig mag-al sa balutan. Ako yung talagang, di lang naman kay Ana yun. Kahit before sa pagkabata ko, ganun naman ako. Every time na lumipat kami ng school, lumipat na ganito. Parang walang kaso sa akin. Kaya naman, kaya yun. So feeling mo ba, mas pinipili ko yung family ko over our family? The life that we want? Family mo like sila inay? Oo. Hindi naman, kasi family ko na rin naman yun. Hindi niya pinili eh. Parang Hindi naman humingi nga tayo sumang-ayon. ng tulong pinipili. And we were pertaining to tulong like moral support. Moral support. Yan, Hindi naman physical financial support. I mean, yung moral support, emotional support. Yes, hindi Yung kasi yun about, hindi kasi nagtatapos ang pagkakaroon ng bata sa gastos lang. Malaking factor yung sa gastos. Pero, ang hirap talaga na ikaw lahat. Sa sobrang hanga ko dun sa mga family na nanay at tatay tas bata. Yun lang, grabe. So parang feeling ko nga ang pinaka-concern pa namin doon is baka maging pabigat kami or nakaka-istorbo kami sa galaw nila doon. Which is hindi naman kasi sila inay si tatay, yun nga ang gusto nila, nandun tayo, di ba? Hindi lang nila masabi directly kasi alam nila na adults na rin kami, gusto rin namin maging independent. But we have our own ecosystem. Pinaayos namin yung taas. Tanda mo yun? Oo. Pero kasi kami ni Ana din, hindi naman namin hindi naman totally tayo naka-isolate, di ba? Oo. Pero gumawa lang kami ng sarili namin na side para at least hindi naman nakakahiya na, tsaka privacy din, di ba? So, ano yun room ko yun nung dalaga ako. Apart from the bedroom, may maliit na walk-in closet, tas may sariling CR. Tas anong nangyari, meron naka-extend kasi sa gilid doon na carport deck talaga yun. Nangyari, naging balcony namin yun, yung tinatawag namin balcony.
nung una nakatambay lang doon si Jello, nandun din yung ibang tambak namin sa bahay. Naawa naman ako na paggabi, pag nagbabantay kay ex minsan pagka nag-yosi break ganyan, nakatambay siya doon, nilalamok. So hanggat sa nilatagan natin ng, tanda mo yon yung turf na green. Tapos hanggat sa nagbili na ako ng upuan, sabi ko, ang sarap naman dito, open air, ganyan. Paggabi, mahangin. Hanggat sa cleanose na namin, nagkaroon na kami ng sariling dining area, play area ni ex. Ako pala may tanong ko sa'yo. Meron ka bang, kumbaga kung may babaguhin o hindi ka nagustuhan dun? Nung bumalik tayo? Siguro masyado akong nasanay sa tahimik na buhay na tipong tayong dalawa lang. So may change talaga. Na balik natin, ang dami na naman tao sa paligid ko. Kasi sa aming dalawa ni Jello, si Jello yung mas outgoing. Ako talaga, parang I like to keep it to myself lang. Na I value the quiet. So yung change ulit sa akin yun. Kasi nasanay na ako dun sa tahimik na buhay. Wala kaming mga family issues or family drama. Wala kaming ganun. Noise in general. Yun. Kasi dami ng taong kailangan pakisamahan. Unlike sa condo, ikaw lang, si ate Maylin lang, Oo. ate Ana, ate Maylin. Ako wala talaga. Siguro Yan na naman ang commercial. Yes! Siguro yung pinaka ano lang dun, kasi nung lumipat kami dun sa bahay nila Ana, syempre sa kwarto, magkakasama tayo nila ate Ana. Tsaka nila Alexei, di ba? So yun, so read between the lines lang kung saan kami problema. nung bumalik kami sa bahay. Ayun. Feeling mo ba nung bumalik tayo doon sa Pasig House, feeling mo ba we move back in time? Kumbaga instead na mag-progress o umasenso, parang kinikihiti ako sa tenga. Hindi. Parang na-delay lahat ng mga gusto nating mangyari sa buhay. Ano? Hindi, wala. Ganun pa din. Kasi yung gusto ko naman na mangyari sa buhay, lumaki to, umuokay naman yung business natin, tuloy-tuloy. Good to know. Kasi sa akin yun, win-win situation yun na napapalaki si ex tapos lumalaki siya na kasama yung lolo't lola. At least he got to spend the last 4 years of tatay. Tapos malapit din sa amin nakatira si Mami La at Daddy Lo, parents ni Jeloy. Ilang taon nga ba tayo dun sa bahay? Ay, nung bumalik tayo? Ilang taon ba si Alexei nung lumipat tayo, ate? 4 ngayon. So 4 years? 3 years? 4 years. Kasi 3 weeks old si Alexei nung lumipat tayo eh. Oh, yun, 4 Yeah, 4 years. years. Yan, 4 years na yun. Oh, 4 years din bago tayo lumipat na ulit dito. And to be honest guys, dun sa 4 years na yun, there were attempts, yun nga. Nagtatry kami to move out na kasi sabi ko parang nagiging steady naman si tatay. So baka pwedeng maghanap na sa mga 3-year mark dun sa family house sa Pasig. 'Di ba? Meron na tayong mga attempts. And alam nyo ba, may kukwento kami sa inyo ngayon na ngayon lang namin ikukwento. Muntik na tayong makalipat. 'Di ba? At the 3-year mark, naghahanap kami ng malapit na place sa bahay. And then, may nakita kami na development malapit sa amin na mukhang promising. Muntik na namin kunin. Muntik nang kunin talaga. Buti na lang At hindi. buti hindi kasi apakamahal talaga. And Hindi pa rin pala tapos. tsaka yung reason kasi nun is because gusto ko lang ng mas malapit sa bahay. Hindi dahil gustong-gusto ko yung I wasn't completely sold dun sa bibili natin, pero nagustuhan ko na siya dahil nga malapit sa bahay namin. And at that time, may sakit pa rin si tatay, 3 taon na ng sakit niya. Kaya sabi ko, sige, okay na din to at least, 'di ba? Yung Pa-forfeit nga tayo proximity. ng reservation fee na. Yes, may reservation fee na kami doon and finorfeit namin. At buti na lang talagang na-forfeit. Alam niyo kung bakit hindi namin tinuloy? Naalala mo pa, yung mga ninong at ninang natin, nung sinabi natin sa kanila, para nakikita ko sa mukha nila na hindi rin sila sold. Kasi syempre, ayaw nila nga. pag meron kayong mga mentor, tapos nalaman nila, syempre, wala naman silang sinabing wag naming ituloy. Pero si Jelly sobrang sold na. Ako, may hesitations ako. 'Di ba? Tapos parang sabi ko, sige, pwede na din ganyan. And buti hindi Kasi sabi natuloy. lang namin nun kasi, magbahay na lang. Oo, magbahay na lang kayo. Pero ultimately, we let it off. Tapos, ang nangyari nun, Na-delay pa rin pala yung project hanggang ngayon hindi pa tapos. and good to know, kasi ngayon, dumadaan kami dun. Hanggang ngayon, parang kahit after magto 2 years na, hindi pa rin siya nata-turn over. At that time, I was already questioning na bakit ba hindi kami makalipat-lipat. Pero lahat talaga may rason. Kasi after a few months na hinayaan namin na ma-forfeit yung reservation namin,
Ang laki din ng reservation bigla nang nanghina si tatay. At around September 2025, yung last chemo treatment niya, natandaan ko pa yung nasa sasakyan kami. Kaming dalawa, sinamahan ko siya lumipat na kami from St. Luke's BGC to St. Luke's Erod kasi may hinabol kaming doktor. Sinabihan pa niya ako na, Ineng, na pag humina ba ako, paano yan, mag-isa na yung nanay mo sa tindahan. Sabi ko na lang sa kanya, di sasamahan ko po, ganyan. Pero yun na yung last chemo niya. And then from then on, unti-unti na siyang nanghina. Yun pala yung rason na siguro sinabi ni Lord na wag muna, wait lang kasi ito na, mangyayari na yung ayaw nyo mangyari, which is March 2025, yun na yung nawala na si tatay. Bago mag 1 year, January 2026, yun yung actively naghanap na tayo ulit ng bahay. Tapos yung paghahanap namin ngayong time, nakafocus na talaga sa bahay, hindi na talaga sa condo. Na-explain mo ba sa kanila ba pantay na padpad dito? So ngayon, nandito na tayo sa bagong bahay. Kasi nga 'di ba, January 2026, actively looking na kami at hindi namin inakala na makakakita agad kami. So, nung time na yon parang nag-usap kami ni Annadel. Parang one morning, bilang nasabi ni Annadel na meron ka na parang mga prospect, di ba? Parang ganun. Lugar. So, nung nag-start yun, actually, parang napaano pa ako nun. Naku, lilipat na tayo. Parang ganun pa ata yung first initial reaction. Wala ko pang 1 year si tatay, magwa 1 year. Kasi usually ganun kami ni Annadel. Siya yung nag-initiate ng change. Ako kasi medyo ako sa change. Kaya ko mag-adapt, pero hindi ko hinahanap yung change eh. So, nakapirme na ako doon ulit sa bahay. Yung bilang naisipan niya na sa point of view ko to yung na binalumipat, parang medyo defensive agad ako noon na lilipat na agad tayo, parang ganyan. Tapos, ginawa namin noon, sige tignan lang muna natin, sabi ni Annadel. Sige, meron ako mga prospect na lista. Pero Pasig pa din, di ba? Hinanap ko pa rin yung Pasig pa din, malapit pa rin sa bahay. May mga pinuntahan kami mga bahay, pero hindi, maganda naman, okay naman siya, pero hindi 100% na parang, ito na yun. Pagpasok mo. Parang ito na ba yun? Hanggang sa sinabi ko kay Annadel na parang, what if tignan din natin yung Antipolo? Kasi naalala ko before, si Annadel, ito talaga yung gusto niya eh. Kasi di ba ako more on Alabang ako nung time na yun. Si Annadel naman, mas gusto niya Antipolo side. Kasi ito yung malapit sa amin. Nung time pa lang na may na-offer sa amin na lupa sa Alabang, defensive ako kay Jeloy kasi sabi ko, wala dun yung circle natin. Although maganda wala kasi yung family, pero maganda yung deal and as well as syempre magandang investment because it's Alabang, given naman na yun. Pero ako naman, since first family home, nagharap ako ng, yun nga, tahimik na naman ang hinahanap ko. So, sabi ko, Antipolo. Pero eventually, na-convince ako ni Jeloy to. Na mag-Alabang nung time na yun. Pero nga kasi nga, di ba yung nangyari kay tatay? Hindi na namin afford na sumobrang layo. Kasi yun. pag bigla emergency, paano ka biglang papunta? Yung mga tanong na ganun. And sa totoo lang, at that time, parang pag meron palang may sakit sa family, parang Mahirap. titigil lahat. Nakapos lahat ng plano muna. Nakapos lahat ng plano and ang priority nyo is to be with that family member. Balik ako doon sa kwento kanina, no? Nagtingin kami doon sa Pasig area. Wala kami nagustuhan nun. So, pumunta kami dito. Nung nandito sa Antipolo, ang dami namin tinignan din, iba-iba. So, sinamahan kami ng agent. May tinignan kami lupa, may tinignan kami bahay, di ba? Halo-halo. And then, doon sa pinaka-last nun is etong bahay na to. Pagpasok pa lang natin dito, nakita ko yung mukha kagad ni Annadel, medyo nagtitwinkling-twinkling na Uy, wait bago pa itong bahay na to, akala natin may isa tayong nagustuhan. Yung model house. Tama. Before to kasi, meron na kaming, nagtagal tayo doon, mga 2 hours din tayo doon eh. Oo, Kasi inisip na namin naghahagil kami. Naghagil na ako, nag-negotiate na ako, tapos inisip na ni Annadel yung mga papa-renovate mo na site. Ako medyo hindi pa ako ganun ko 100%. Kahit ikaw din kita eh. Siguro And then, mga 80%. 80%. Although itutuloy namin yung hindi natin nakita to. Di ba? Oo, kasi structural, meron ako mga gusto ipabakbak, gawin ko na lang na salamin to para mas maliwanag, ganyan. Nagkataon na yung gumawa na developer nun, kausap sa telepono ng agent namin, and dinaanan natin yung project ng developer dito sa kabilang village. Oo. So, nung tinignan namin yung project ng developer, so ito na nga yun, di ba? So, pagpasok namin, yun nga, yung sabi ko kanina, nakita ko kagad nagustuhan ni Ana. So, ang ganda rin. Very, maaliwalas. Every lipat namin yan ni Ana, dahil kunyari punta kami sa condo, lumipat kami sa bahay ulit. Parang may parang ibon yan si Ana, dahil nagne-nesting yan. Lagi kahit hindi Oo, buntis. nagne-nesting. So, may kailangan siyang i-imprint dun sa lugar na
kailangan ayusin, kailangan ipasok sa vibes na gusto niya. Kasi para makapag-work siya, para makapag-okay siya, ganun siya eh. Medyo kailangan nag-fall into place yung mga bagay-bagay sa paligid niya. Yun agad yung una niya ginagawa. Sa tingin ko, gaganyanin mo rin yung office pag natapos ni. Wag naman masyado kasi yung gastos. Hindi naman. Wag na masyado. Pero yun, medyo ganun yan si Ana. Yung isa sa napakiusapan sa akin ni Jelly na wag galawin dito, yung kitchen. Kasi sabi ko, gusto ko yung kitchen talaga na gusto ko, Kasi ganyan. maganda naman gusto pa niyang perfect yan. Sabi ko kasi kay Ana, saka ka na mag-ayos totally ng... Kasi pag di ko siya pinigilan nun, baka mag-transformers na tong bahay, kakapaayos. Baka mag-transformers na talaga to. Sabi ko sa inyo. Kung di ko May nakinig pinipigilan ako, yan. hindi ko ginalaw yung kitchen. Ang dami Maganda niya naman talagang siya. naisip na gustong ayusin. So, sabi ko, wag na muna. Saka na lang. Kasi plano rin naman namin. Hindi pa to yung last house eh. Siguro gagawa rin Wow, tayo taray naman. Sana kung God tuloy-tuloy. willing, Lord. Gagawa din kami. Siguro ilang years from now. Wow. Doon man malapit sa atin. Wait lang naman. Kasi mas pinili namin ni Ana Del Hindi to. ko pa tapos ayusin. Mas pinili namin ni Ana Del to kasi malapit din sa golf course, tahimik. So yun, medyo pasok sa ano namin ngayon. Eventually, I won. Talagang Lagi naging naman antipolo. lagi naman pag mga ganito, pinagbibigyan ko si Nox naman. Ana Del. Kasi Pero syempre, hindi naman kasi ako gumagawa ng desisyon na parang, oy, antipolo tayo. Ganyan. maganda naman kay Diba? Ana Del lagi. Hindi. Nagtatanong siya, hinihingi niya input ko. Hindi yan basta-basta lang nagde-decide na ganito. Tapos kung ako naman, sinasabi ko sa kanya input ko, hindi din siya, yung kunyari, may sinabi ako input sa kanya, hindi niya binabaliwala yun. Lagi niya tinitake in consideration lagi. So, ganun yung dynamic namin. Yung pag nakikita kong gustong-gusto niya, parang okay na rin ako yun, parang ganun. Tapos si Alexei, sa tingin ko ganun din eh, no? Hindi din siya nagreklamo pag kunyari, lilipat tayo ng ganito, lilipat ng ganyan. I think yun medyo premature pa to answer. Pero meron ding reservation si Alexei. Nung una, masaya siya. Meron kaming new house, ganyan. Kasi siguro last year, nagtanong na siya sa akin, Mommy, why is there Inay house? Yung family house namin, Inay house tawag niya. Why is there Marcos house? But there's no Alexei house. Sabi ko, anak, Mommy and Daddy are still saving up for our first family house. In-explain ko na lang na ganyan. And eventually nga, ito. Pero may questions na rin. Sinabi ko ba sa'yo yun? Sino si Alexei? Na sinabi sa akin ni Alexei na ganun. Hindi ko nasabi. Hindi pa. Hindi ko pala nakwento sa kanya. Ayan, nakwento ko na ngayon. At least, di ba, pahabol pa din. Pero sa murang edad, nagkakaroon din pala yung bata ng, alam mo yun, sense of home. Naghahanap din pala sila ng ganun. Kasi paminsan namimiss niya pumunta kila Inay eh. Di ba? Yun, may reservation siya dahil nung huli kasi anong nangyari, nung nakahanap na tayo ng bagong school. Excited siya sa bagong school. Now, nung sinabi niya sa school nila, nalilipat na siya bilang madaldalang anak ko. Biglang sinabihan siguro ng mga friends or ng mga teachers na, siyempre, mamimiss nila. mamimiss ka namin, why are transferring, nandito yung mga friends mo. Ayun na, biglang si Alexei nagsabi na, Mommy, why do we have to move to a faraway house, ganyan. Kasi sa bata, malayo tong lugar na to. Malayo naman talaga, pero hindi na ganun kalayo kasi paulit-ulit na natin ginagawa yung trip. Pero nung unang punta rin namin dito, nalalayuan din kami because it's about 45 minutes to an hour na biyahe. Kahit pa sabihin mo, Pasigang family house and then Hindi, Antipolo sa bahay tayo. ba? 30 to 40 lang. Yeah, mga ganun. Pag traffic, yun yung mga 1 hour. Oo, umabot. So si Alexei yun yung niya, medyo nung dulo nare-realize niya na pala, hala, may iwan ko pala yung friends ko, yung family ko. One thing that people always ask us is about yung adjustment nga. Nahihirapan ka bang mag-adjust dito sa bagong bahay? Or ano yung mga na-note mo na, ganito pala pag bagong lipat? Ako honestly wala as in zero. Pero si Ana Del, baliktad kami. Ang nangyari, kasi feeling ko nun dapat, si Ana Del pagdating dito, siya kasi mas peace and quiet type eh. So, nung nandito siya, parang na-homesick ka nga bigla, di ba? Ay, Paulit-ulit siya. Sabi ko, wala. Second ba o third day? O, basta parang siya yung na-homesick. Mm-mm. Ako, wala. Actually, mas gusto ko nga nung nandito na. Tumawag pa ako kay Inay noon na may Pero hindi matching dahil data. sa ayoko dun sa kanila Inay. Gusto ko kila Inay. Nagustuhan ko lang dito kasi malapit sa golf course na. Saka peaceful. Nakapaglaro, tsaka peaceful, ganyan. Tsaka may sariling bahay. Kahit na paano, at least yung mga pinaghihirapan natin, di ba? Pero i-open up ko na din dito na posible pala yun na even though gusto mong lumipat talaga, yung excited kang maglipat, posible rin pala na ma-homesick. Nung lumipat kami sa condo, wala akong ganitong homesick, di ba? Wala akong nabanggit sa'yo na homesick. Pero ngayong lipat dito sa bahay, meron akong ganong feeling na na-homesick ako. Or nung pinag-isip-isipan ko,
parang hindi siya homesick eh. It's more of like fear. Kasi nung umalis tayo sa family house papuntang condo, meron akong 2 healthy parents. Tapos kinailangan natin bumalik kasi nga yung si tatay nga may sakit na. Ngayong paglipat natin dito, medyo may fear na ako na syempre tumatanda din yung nanay ko, tas nag-iisa na lang yun ang magulang. Siguro kaya, para siyang mix of fear and homesickness. Baka ganun yung nararamdaman mo. Oo. Pero ako, sa akin, wala. Okay naman. So far, ha? So, ang takeaway natin dito ay napakagaling mag-adjust ni Boss G, no? Iniisip kasi na iba, parang adjustment yung term nila na nag-a-adjust kay. Ang point of view ko kasi siguro, ewan ko kung tip na lang ba to doon sa mga tao na gusto rin magano. Hindi ko kasi siya inisip na adjustment, hindi ko siya inisip na may change or meron kang dapat i-sacrifice. Parang hindi siya ganun eh. Ano siya, more on, lumipat lang kami pero same pa rin naman ng mga kasama. Nag-iba ka lang ng location. Kauna-unahan talaga kaming tumira dito. Tatanin ko si Jelly, ano yung paboritong part mo ng bahay? Ito, itong sala ng area, yung balcony. Balcony? Itong sala na area. Sala area, balcony? Tapos, tsaka ito, basta ito na, yun lang. Itong dalawa. Okay, Kwarto. itong Yung open kwarto layout natin. na to. Actually, lahat na eh. Sa'yo ba? Wala din eh. Parang everything kasi for me is still a work in progress. So parang tinatry kong laanan sila ng moments na, ito aayusin ko muna, ito yung ganyan-ganyan. Siguro Diba? sa sobrang grateful ko lang din to have a place of our own. I view it as like Isang buo. one, asang buo. Bukod sa favorite part mo ng bahay, which is yung balcony nga at itong open layout sa may living room, may isa pa akong question sa'yo. Meron ka bang mga plano na dahil nakalipat na tayo, natanggal na natin yun sa equation na, okay, we already have our first family house. Mga plano mo, kumbaga next chapter of our lives, Oo. since Ako, done oo, na ito. Oo, meron. Sa akin kasi ganito eh. Nung, di ba nabanggit ko kanina na ako more or less, parang pinakamali ko kasi hindi ako masyado nagpaplano kung paano. Ngayon, nagsa-start na akong magplano and then, di ba, nagsa-start na kami sa business mag-expand. So, yun, for Arcade Beauty, naglalagay na sa SM, tapos soon yung Watsons din. Aside from that, pinaplano ko is maggawa pa ng ibang mga business na pwede. Oh, wow. Hindi, kasi ang goal ko doon is for security na siya. Uy, baka hindi na kita mahirap makita. Hindi, mahirap kasi yung nakarely tayo sa isa lang. Kahit sabi mo malakas yung business. Ang problema mo pag nakarely ka doon sa business, syempre ang business kahit malakas man yan or mahina, Hindi mo masasabi. hindi mo masasabi. May time na, alam mo yun, pag nagsastruggle yan, mahirap. Lalo na ngayon guys, grabe yung economy natin na parang ang daming negosyong nakakaramdam na Oo, ng hit kulang din. ng support din talaga sa government. Sa side na as ng business owners, no, parang hindi yung support ng government sa mga business for us hindi siya ganun ka okay. Tama ba yung term? Hindi ko naman alam sa ibang bansa eh. Baka naman ganun lahat. May nakausap lang kasi tayong Korean din na sabi nila na parang bakit ang hirap sa inyong magganyan kasi pag nag-e-explain kami sa kanila na ito, nasa ganito na kaming process, ganyan. Why does your government make it seem so hard to start a new business or to set up your business? Di ba Basta dapat ganun na lang, sinusupport? yun na lang siguro yung bottom line. Parang ang hirap mag-start ng negosyo dito sa Pilipinas. At saka ano din yung siguro- pagdadaanin mo, mahirap talaga siya. Pero as a business owner, hindi ka naman pwedeng mamili ng time na, Oo, okay, mahirap ngayon, ang government walang support, di na lang ako magnenegosyo. Wala kang choice. Kailangan mong mag-push through kasi hindi ka pwedeng mamili ng circumstance. Nandun lalabas yung pagka-entrepreneur mo kung paano mo maiaalagwa yung negosyo mo in times like this. Tulad nga yun, si Ana kasi, meron din siyang business sa side nila. Tapos, graduate ka pa ng engineering, di ba? Ako kasi, ang talagang fallback ko lang talaga is magnegosyo. Nag-drop out ako sa Lasal, so hindi naman ako graduate. Kailangan kong i-make work na maayos talaga to. Kasi after nito, kung hindi ko mapagana yung pagnenegosyo, paano ako makaka-contribute sa family natin? Galingan mo, So, beba? pero hindi ko sasabi mag-drop out kayo kasi mali yun. Hindi. If you have the opportunity, the Oo. privilege to go to school, go to school. Oo, kasi ang hindi rin kasalanan kasi sa family namin, lahat na lang ng support kasi kapatid ko, Ay, lahat talaga. kasi dalawang kapatid ko, abogado tsaka doktor. So para sila nakagraduate sila na maayos. Sa akin actually, lahat ng hiningi ko sa magulang ko for education, binigay nila as in pinag-aral nila ako ng computer. Ano mga course alamin Ako, natin ka dami mga kong course ni course. Jello, maaaliw tayo dito. Nag-computer science ako, nag-IT ako, nag-culinary ako, nag-baking ako. Multimedia arts. Nag-multimedia arts din ako. Pero ang natapos ko lang doon, yung
nag-aral Trading. sa stock market, sa trading. Pero syempre hindi naman yung diploma course di ba? So yun lang yung parang pinaka-natapos ko. Pero lahat yun, pinag-aral na ako nila mami. Sinuport ka talaga, Basta nakita may ko sinabi naman. nila, bigay yun. Dahil kulinary ako, di ako marunong magluto. Miski hindi natapos ni Jello yung mga ginawa niya. Parang mas naniniwala pa nga akong mas siya yung lumaki sa pamilya na nagnenegosyo kaysa sa akin. Kasi ako, aminado ko. Hindi, meron magaling ka magbenta eh. Hindi, babe. Sa sales? Yung everyday grit ng entrepreneur, wala ko nun eh. Nasa iyo yun eh. Kasi nga, alam kong kailangan kong gawin yun. Kasi wala na akong ibang pwedeng pag-ambagan kundi. Alam mo yun? Pero may hindi anak kasi na biro ako eh. yun. Siya yung araw-araw na Oo. pumapasok for Arcadia, humaharap sa lahat ng tao, humaharap sa suppliers, siya rin ang finance, everything na hindi ko gustong gawain sa Arcadia. Ako talaga, products talaga ako nakafocus. Si Jello yung lahat. Lahat siya yun. And Yun ang alam ko mahirap yung bayaran eh. yun yung pinakamahirap for me, yung mga part na yun. Kaya I'm so thankful dun sa part na ginagawa ni Jelloy. Kasi sa part na yun, dun mo makikita yung grit nung tao. Kasi hindi laging maganda ang negosyo. May times talaga na ang hirap magnegosyo talaga. Oo, kunyari, sa side ng pagnenegosyo, kung ang negosyo kasi nasa maganda yan, nasa taas ka, lahat kayo magaling dyan. Lahat na employees, lahat yan magaling. Pero yung totoong magaling, lalabas yan kung nagkakaroon ng struggle yung business or nagkakaroon ng struggle. Pagka may adversity na. And kung we do experience adversity. Oh, lahat naman. Kahit naman sino, sa tingin ko, kahit yung pinaka mayaman tao pa ng buong mundo or sa ano, meron at meron yan. Ayun ang yung constant naman yun eh, sa mundo natin. So, nasa sa inyo kung paano kayo lalabas doon, di ba? Siguro nung bata kami, sila, daddy, medyo dami namin kung ano-anong sports na pinasok eh. Kaya yun nga ginagawa natin kay Alexei, di ba? Siyempre, kunyari nasa sports kayo, normal yun eh. Normal Mental yung toughness ako matatalo ka, magkakaroon ka ng adversity, magkakaroon ka ng kaba, lahat yun kasama eh. Wala Sa tingin ko, kaming dahil sports. din Kaya isang siguro effect kami, din yun. kaya kami magkapatid medyo, Pero ang galing kasi nila magbenta, very natural sa inyo kung paano kayo mag-explain. Ako kasi hindi ko kaya magbenta sa tao. Kunyari, binigay mo ako ng isang ganito. O benta mo yan sa ganyan. Hindi ko kaya yun. Si Annabelle kaya niya. Normal siya kasi nakita ko yun nila tate. Kayong dalawa namin ganun eh. Hindi kasi yun ang problema kasi sa'yo. Ang tingin ni Annabelle lagi sa sarili niya. Mahina, parang ganun. hindi naman mahina. Ako kasi baliktad eh. Mayabang tayo. Hindi naman. Pero yun, kailangan mo rin kasi paminsan ng tiwala sa sarili mo eh. Kahit alam mo yung side sa utak mo hindi mo kaya. So, totoo Kailangan mo paniwalain sarili mo na kaya mo. Kung Parang ganun. umpisa pa lang naniniwala ka na everything will work out in the end, that's already 50% of the problem solved. Marami akong mga pinagdaanan na kung meron lang akong confidence, I would say mas may mararating ako. Kasi sayang ang potential ng isang tao kung wala kang confidence to show your potential. Ako sa amin ng magkapatid na syempre mga mamahiyain kami, na-expose na lang kami online kaya unti-unti nagkakaroon ng self-esteem, Alam mo kung ako confidence. na-realize Yun yun talaga, sa'yo? sobrang talaga kami, hindi namin mailabas yung full potential kasi nga, nahiya kami. Ako kailan ko na-realize sa'yo yan, na ganyan ka. Si Annabelle, magaling kasi kumanta to. Tapos natataka ko, ba't ayaw mong kumanta sa YouTube mo or gumawa ng cover? Noong mga time na yun. Kasi uso yung cover ng mga time na yun eh. Uso pa yung cover. Tapos ayaw na talaga kahit anong pilit ko. Sabi ko, ako magaling ako kumanta, tapos may YouTube channel ako. Pagkakanta-kantahin ko yan, para bidang-bida talaga ako. Sa amin dalawa, mas mahina yung loob. Kaya nga, in terms of yung expansion ng Arcadia, sabi ko, okay na to, J-Lo. Madali kasi akong ma-please na parang, okay naman yung sales natin online. Bakit natin kailangan gumawa ng stores? Bakit natin kailangan pumasok sa ganito? Si J-Lo yung nagsasabi na, ngayon, okay. Pero paano sa future? Kailangan nating i-shield yung ganito sa ganyan. So, dun ko masasabi na mas malakas yung loob mo. Tsaka isa rin yun eh, di ba? Parang meron si Annabelle, kahit nung nagsa-start ka pala ng YouTube mo nun, ang daming, alam mo yung mga collab. Yes. Oh, ang daming At naging opportunity na controversial gustong- pa yung take ko about collabs. Ito yung sa point of view ko nun. Kasi ang daming kay Annabelle na mag-collab. Tapos, hindi siya naipag-collab. Ayaw niyang magko-collab sila ng tao na yun. Tapos, baka mamaya, hindi niya mabigay yung maganda expectation para dun sa tao. Parang ayaw niya nakakaabala ng iba. Or nagbibigay ng masamang effect dun sa taong nagbibigay ng effort sa kanya. Parang ganun. So dahil dun, nagiging na siya, kumbaga parang kakaisip niya, analysis by paralysis na yung nangyayari. Ang ending nito, parang, itutuloy ko pa ba o hindi na parang nahihiya siya. Ang ending, halos wala ka naman atang nakulab. May kang nakulab ka ba? Ay, Ilan lang. recently may nag-alok sa akin ng collab. Artista, 'di ba? Wag na natin sabihin yung pangalan. Ang nangyari kasi talaga nun, totoong kwento nun, ito
mahihain ako, hindi talaga nakikipag-collab. Pero, meron ako nabuksan na message ng isang artist. And pagkabukas ko, ang tanong is collab. Eh di ba masisin ka na nun, di ba sis? Nakasin na. Tapos buti na lang yung tanong niya, isang collab is about ano daw yung paboritong pagkain ba ng anak, ganyan. So was really hesitant kasi nga hindi naman talaga ako nakikipag-collab. Pero dahil nasin ko na yung message, di go. Sabi ko, sige go, ganyan. Plinano, tas kausap ko pa yung pinasa niya ata ako dun sa manager niya ba o assistant niya ba yun? Hindi ko alam kung anong ano ni ma'am. Eh di, syempre, sobrang ganda, babae to sobrang ganda naman ni ate. So sabi ko, hala, magmumukha akong ewan dun pag nag-collab kami. So sabi ko, sige, kuha niyo ako ng magpa-makeup tayo, ganyan. Tapos, binook ako ng kawork ko ng magme-makeup. And that morning, napahiya ako dun sa makeup artist kasi biglang kinancel nitong artist yung collab. Nagkasakit? Nagkasakit daw. Nag-food poisoning daw. Yun yung sabi niya sa akin. Nagbayad na lang ako ng cancellation ba? Parang pagkakaalala ko yun Or nagbayad pa rin ata ako ng full nun. Na hanggang ngayon, wala pa rin ako nakaka-collab. Kundi si yung kaibigan ko, si Rich. Yun. Kasi parang friendly, lang to. Basta, Takot ganun. lang ako na mag-collab tas hindi genuine. Ang real reason talaga nun is, nung nag-uumpisa ako, ang rason ko is, gusto kong malaman yung potential ko kung hanggang saan yung kaya kong i-reach. Tapos, ang isa pa nun, ayokong makipag-collab tas parang hindi real yung, Hindi real. Hindi genuine yung interaction between us na parang ang awkward sa camera. So, gusto ko munang makilala. It doesn't happen in real world. Ang collab, pagka meet mo, collab Kailangan agad doon na yan. agad kayo. Go na agad yan. As a person, hindi naman ako magaling sa ganun. Gusto ko Hindi dahil sa nagtatry siya or something. Kasi kung tutuusin nga, very beneficial pa nga yun sa side mo na mag-collab. yes, oo. Bakit hindi ka? Lalo na kung alam mong may magigain ka dun sa tao. Hindi tungkol dun yung rason ko. So to wrap this all up, kasi sobrang haba na po ng ating first podcast para magdadalawang oras para ata yung ron nito. Do you think coming home changed the direction of our life or it showed us the direction we were supposed to take all along? Ang pinaka-goal na iniisip ko kasi is yung pagiging stable sa business side. So, since lumipat kami ng bahay, so parang feeling ko may konting setback doon in some ways. Kasi syempre, yung focus namin, financially din, kung may i-invest. Hindi birong gastos ang Hindi bahay, kasi birong guys. gastos. So, siguro, parang nagkaroon ng hindi siya tahak na iba, kundi parang medyo pumos lang ng konti. Yun nga lang, ang kinaganda nito, Same direction pero nag-post ka lang. nagtumigil na ng konti, which is nung pala, kailangan din. Kasi umaabot na rin sa point na, kahit ako, syempre, di ba, nagbi-business tayo, hindi mo alam na parang nababurnout ka na pala. Nahihirapan ka na pala. Na parang nung lumipat kami dito, kahit paano ni Ana din, nabigyan ako ng parang bagong peace of mind din na parang, uy, nakaka-relax, sama family. Parang nakatulong din siya. So, technically, post siya, pero hindi ko alam kung post ba na napasama siya kasi napaganda pa nga. Parang ganun. So, yun yung sa akin. So, ito siguro naging result na din dahil sa mga pangyayari na nawalan nga ako ng tatay at na-realize ko na, Diyos ko, pag binabalikan ko, ang babata pa lang namamatay ng mga ninuno ko. Kasi yung tatay ko namula, 64. Di ba bata pa yun? At least for me, good life, mga late 70s, Ako, 80s. 80+. Di ba? So, dun ako napaisip na, do I continue working towards my goal? Tapos, saka na lang ako bibili ng bahay pag na-reach ko na yung goal na yun? Or, ang ikli ng buhay, baka hindi ko naabutan yun. Na parang, baka pwede naman ako mag-enjoy ng kahit papano. Mas maaga. Mas maaga-aga, while reaching that goal. Same din with dun sa sinabi mo na hindi naman siya setback, kundi pause lang. Pause lang. Kasi 'di ba pwede naman ding ilagay sa negosyo yung pera. Totoo naman yun eh. Pero at this point na ang dami kong realization since losing a father, naisip ko na pwede rin sigurong mag-enjoy while working towards your goal. Kasi hindi mo masasabi ang buhay. Sa bagay, Diba? kasi ang point ni Ana din, kasi ang mga tao busy sila kung paano magpayaman, mag-ipon ng pera, pero at the end of the day, ang pinakamahalaga pa din kasi is kung paano ka maging masaya sa buhay, di ba? So parang yun nga, tulad na sinabi namin ni Ana Del sa, alam ko may mga videos na natanong na yun before, kailangan gamitin mo yung pera, okay na meron, kasi pag wala, Problema naman yun. Ibang problema Wala namang naman yun. magiging masaya pag walang budget. Pero walang hindi pera. dapat na yun lang yung target mo sa mundo. Kasi kailangan gamitin mo lang siya as instrument para sumaya yung family, mag-provide basic needs and alam mo yun. Ako I do believe my father lived a full life. Kahit maikli na 64 siya na wala, ang dami niya na-experience kasi talagang
marami siyang fall, pero lahat na paglalabanan niya, hindi ko lang talaga nakukwento, pero ang dami naming pinagdaanan na bumabagsak yung tatay ko sa negosyo. Tapos nagiging okay ulit siya. Tapos bumabagsak ulit, tapos magiging okay. So, he lived a good life. Tulad nung mga last stages ni tatay, parang dun lang niya parang na-realize gusto niya umalis ng bansa, di ba? Mag-Europe daw tayo, magkakasama. Oo, sabi niya doon sa So, nag-aalaga sa kanya na punta tayong Europe, sa Italy. Oh, pag so maling parang ako. alam mo yun, nakaipon siya ng pera tapos although din nga tulad ng sinabi mo, na-enjoy naman niya yung buhay niya in his own way, 'di ba? Pero may mga bagay na parang yun nga na-realize namin ni Annadel na parang pag kunyari medyo nakakaipon-ipon na kayo, enjoyin niyo na yung buhay niyo sa family niyo. Huwag naman yung parang yun lang maging life goal niyo na parang mag-ipon habang buhay. Kasi mahirap din kasi nawawala yung parang essence ng buhay ng true happiness ng buhay na dapat mo talagang make memories. Yun din yung goal namin kung bakit ito yung lugar na napili namin sa paglipat. Kasi ang ganda ng community, ang goal namin talaga kung bakit kami nag-golf, hindi dahil nakikiuso. Kasi nag-golf naman kami ay after pandemic, pero hindi pa ganitong kaputok yung golf katulad ngayon, putok na putok. Ang goal namin noon is that to have this sport na kahit kunyari 30 years old na si X tapos si Jello, ilang taong ka na noon? 66? Ha? Pag 30 years old na si X, 62? Hmm. Mga ganong age, meron pa rin silang sport o magiging bonding together because they can enjoy the sport na golf. Yun ang goal namin doon. Ito naman sa paligid namin, it's very peaceful. Siyempre, ang stress hindi naman mawawala sa buhay yan. Pero ang laking factor na peaceful ang paligid mo para kumbaga nababalance yung stress mo. Kaya ito yung lugar na napili talaga namin. It's good to build a family here. Meron lang medyo konting malayo sa ganito, ganyan. Pero so far nakakapag-adjust naman kami. Maliban lang dun sa Grab. Ang hirap mag-Grab dito, no? Galing kaming BGC, ang daming food, Grab. Tapos pumunta kaming Pasig, Kumonte. Hanggang ngayon dito sa Antipolo, sobrang konti naman, sister. Magpapadeliver kami mga... Wala na. Lagyan mo na sa isang oras. Tagal niya siya. Tapos sa gabi naman, nahihiya ako magpa-deliver sa Grab kasi yung mga bahay dito, layo-layo. Mamumura ka talaga ng driver dito. Layo-layo yung bahay. So, yung street light, hindi din ganun kadikit-dikit. Kawawa, Alex, sabi ko dito lang. mountains, di ba? Oh yeah, nakatira daw siya sa mountains. Sa mountains. Okay. So tapusin na natin to. Meron ka bang gustong sabihin sa ating mga manonood? First mo to, di ba? Yes, first podcast. First podcast ni Ana, and then sana tuloy-tuloy ang inyong panood, ang inyong support. Wala pa kasi tayong pan-TF sa guest eh. Para sa iyong EA, send ko na lang yung invoice. Ay, may pa-invoice, sister. So, if you enjoy this podcast, guys, mag-invite naman tayo ng mga guests. Siguro kahit at least once a month, let's do a podcast. And kung sinong guest na gusto nyong makita, leave it in the comment section below. And maybe, kung gusto nyong i-message na rin sila, uy, ano ka naman? Nawihi ng turong sa mga tao. Punta ka naman sa podcast ni Ana Kai. Ganyan. Tulungan mo naman. And also, guys, syempre, ilagay nyo na rin kung anong mga gusto nyong topics na pag-usapan natin. I think that's it for this podcast, guys. Yes. I really enjoyed hearing naman ang POV ni Jeloy. And sana nag-enjoy din kayo sa mga pa-POV ni Jeloy. Siguro kung may takeaway ako sa podcast na to is that throughout life, nag-iiba pala talaga ang definition ng home, ng family, ng success sa isang tao. Siguro pag bata ka, wala kang anak, success means to you na pwede mong gawain yung gusto mong gawin, bilhin yung gusto mong bilhin. Pero pag lumalaki yung family mo, nagkakaroon ka ng family, anak, success means more of freedom to do the things that you want. Dati ang pera is pera. Pero for me now, having money or earning money means that I get to choose my circumstance and as well as freedom to do the ththings that I want. Sariling oras, sariling desisyon, hindi lang para sa akin, kundi para sa family ko. Yan. How about you? Sa akin naman same. Same pa din yung motto sa lahat. Ang nangyayari lang is parang different lang siya ng... Atake? Oo, parang ganun. Different execution lang siya. Pero same pa din naman yung home. Kasi sa akin kasi yung home, more on yung sa kasama mo eh. Hindi naman siya dun sa mismong inistayan. Ang dami kong nakakausap na mga kahit family and friends na sige work muna ganito kasi next time na lang pag nakaipon na, pag nakaganito next time na. Ang problema nito kasi pag dumating kayo kaka next time, pag nandun na kayo sa time na yun, 'di ba next time na yun, pagdating nyo sa time na yun, meron pang panibago kang next time, ano mo yun? Parang patas ng patas yung goal. Oo, so dapat You kahit forget ano meron to ngayon, enjoy. enjoyin nyo muna. Enjoyin nyo na. Tapos dahan-dahan na progress lang, one step at a time. Hindi naman kailangan sobrang talon agad eh. Basta may progress na pakonti-konti. Habang ine-enjoy mo yung buhay mo, yun yung ideal para sa akin.
And that is why it's important to get another POV. Kita ninyo guys, same kami ng pinagdadaanan ni Jeloy, pero magkaiba kami ng POV. So that is why this podcast is born. So thank you to my very first podcast guest, si Jeloy. And this has been Ana Kay Villalobos, and see you on my next episode.